Sa sobrang dami mga kababayan ng accomplishment ni dating Pangulong Duterte dati, ayon dito kay Greco Belgica mga kababayan, sa kanilang press con sa PDP Laban, ay too many to mention na daw mga kababayan. Na kung ikukumpara mo sa accomplishment nila Bangag ngayon, kahit pa ibigyan ng 6 na taon yang si Bongbong Marcos mga kababayan, mahihigitan pa ni dating Pangulong Duterte ang accomplishment ni Bangag sa first 100 days lang ni Tatay Digong mga kababayan. Ganyan karami ang accomplishment ni Tatay Digong Duterte. Hindi kagaya ngayon na ang sobrang dami mga kababayan ay kurakutan. The fact na record-breaking pa itong budget ni Bongbong Bangag Marcos mga kababayan. Talo pa ang pandemya sa laki pero walang mga proyekto. Puro pangungurakot. Panoorin niyo po. Talagang napakaraming accomplishments at performance ng pamahalaan noon sa labor sector. Nung panahon ni Tatay Digong, napakarami mga kababayan. Too many to mention. Na itong pinagmamayabang ni Bangag ngayon mga kababayan. Ilang taon na ba siya? Mag-4 na taon? Mukhang first 100 days lang yan ni Tatay Digong mga kababayan. Nasa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Digong, yung bang hindi na natin narinig lahat dahil ang dami eh. I remember yung first... Yung talagang exciting mga kababayan ng panahon ni Tatay Digong. Hindi pa siya naupo mga kababayan ha. Hindi pa siya nakaupo. Nag-umpisa nang nagdisiplina mga kababayan ang mga tao. Oo, kusang loob mga kababayan. Tapos yung mga pulis, kusang nagtino. 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng... 100 years! Ay, 100 years. 100 days si Tatay Digong mga kababayan. Katumbas ng 6 years ni Bangag. Oo. Ito si Bangag talagang walang kwenta mga kababayan, no? Tingnan nyo ang budget ngayon mga kababayan. Sobrang laki. Wala pang pandemya yung ngayon ha. Walang pandemya ngayon. Sobrang laki ng budget. Tinalo pa yung budget ng pandemic mga kababayan. Tapos walang project. Lord, Bangag. Issues na na-resolve. Naalala ko sila, yung mga tycoons, nagbayaran ng bayad ng mga utang. Mga taxes na hindi nasisingil. Sabi niya. Yan pala mga kababayan, no? Ang kalakaran ng mga mayayamang iyan. May utang mga kababayan. Paano kayo naging mayaman kung mayroon kayong mga utang, Diyos ko Lord? Tapos ito mga ordinaryong tao, sa pilitan ang pagbabayad ng income tax. Ni Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government and siguro the whole country was anti-corruption. Oo. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo talagang anti-corruption na lahat eh. Bukas na bukas na. Talagang malalatigo ka kapag kurakot ka. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit, empleyado, labor. Pati yung sumbong 888. Mayroong hotline mga kababayan. Abuses, nasasagot ka agad at hindi lang dahil yun ang direction, policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot ka agad yung mga problema, mga reklamo. So, ang daming i-develop na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi ngayon eh. Na natakpan ng mga corruption controversy. Ngayon mga kababayan, pati loan sa GSIS, inaanunsyo ni Bangag, Diyos ko Lord. Anong classic achievement yan, Bangag? Pati yung inspection niya mga kababayan sa mga MRT, LRT, ginagawang achievement, animal. Kasi nga, yung anti-corruption ang nawala eh. Example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget, then program funds. Alam niyo po kasi sa budget may 3 categories yan eh. Merong yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron ho yan ang program funds. Yung program funds po, yan yung po yung mga items na pinopondohan pero wala pa talagang pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra, nila-line up, hindi pinapondohan. Nila-line up na para kung mayroong extra o mayroong
pwedeng pagkukunan ng pondo, nalalagyan. Pero yan naman mga kababayan, yan ang inabuso ni Nabangag ngayon. Kita nyo na lang ha, 2024 and 2025 mga kababayan. Ayuda, nilagay sa unprogrammed fund kunwari. And then, una pang lagyan ng pondo, Diyos ko Lord, to the tune of 500 billion mga kababayan. And then the following year, 590 billion. So, trillion. Ayuda. Sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasa unprogrammed fund. So, normally, by history, mga 2 to 5% max lang ang inilalagay sa unprogrammed funds. Kasi nga, hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista kung saan ilalagay. And secondly, yung pagre-release ng pondong yan, napakadali. Simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling korapin. Yan ang inabuso ni Bangag mga kababayan. Okay lang naman yan sana kung kung hindi mo lang aabusuhin. Nakakita sila ng loophole yung mga animal mga kababayan. Ganyan talaga kapag mga kababayan, mga siraulo o ang namumuno. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo nun. Nag-pandemic pa no? Ang total and program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. 6 na taon na. Ngayon, kay Bangag mga kababay, 1 taon lang yan. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos, tinanggal kagad ang PACC. Oo nga yung Anti-Corruption Commission, unang-unang ginawa. Parang nasabi natin nung mga kababayan, what are you doing? Supporter pa tayo ng Bangag nun mga kababayan ha. Supporter pa tayo. Nasabi talaga natin, anong pinagagawa ng Marcos na to? Tinanggal ang PACC. Lang anti-corruption campaign sa gobyerno. Yun pala. Dahil mangungurakot sila. Program funds for the first year from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already inabuso 800 talaga billion nila. Pesos. Oh. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa program funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talagang yung andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala na yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control. Yan na. Ayudang walang katapusan. Yung ayuda talaga basic para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So, ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yon. Ang napondohan, yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po. Grabe, no? A fair assessment kung magkano po yun or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello, so, Diyos ko Lord, halos buong budget na yan few years ago mga kababayan. Naging congressman po yan. Nung congressman siya, bago natin na ipatanggal ang PDAF, was only 70 million pesos per, sabi niya kanina, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yan yung pinaglaruan ni Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon,
Dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa Isang distrito lang. distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po ito, dito ako naglingkod. Oh. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok Diyos na ko, Lord. Oh, allocable. dito, or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable Oh, from inaalok. nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Baha pa Kasi rin. yung pera na dapat Kurakot. Talagang kurakot itong buisit na Marcos, mga kababayan. mapunta sa flood control Sobrang project, kurakot. hindi napunta sa flood control project, napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, Oo. sa mga kotse nila, sa luho nila na na-expose. Yung bahay nga, mga kababayan, hindi ngayon imbakan na lang, mga kababayan, ng pera sa dami ng nanakaw nila, mga kababayan. Nagmistulang barya ang Forbes Park na bahay. Ganyan Noong sila panahon po kakurakot. natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politikong magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo Gutom na gutom. Kaya ngayon, mga kababayan, parang sa anti-corruption. Ngayon, mga kababayan, parang yun ang nagwawala. polisiya. Pangalawa, Ang mga kurakot, parang grabe. Naghihiganti. nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami hong pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat Tinanggal ibangag, no? because of siguro shortcut lang. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami malaki na nawala sa trabaho namin at ang binabantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa din. Wala ho kaming Babantay sa pinaligtas lakay. noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yan, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon, dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo, ang mga empleyado ng gobyerno at opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa mangurap. Dahil Takot Andiyan dahil kasi sa sa Tatay Pangulo. Digong. Dahil kay Tatay Digong. Ngayon, mga kababayan, wala nang takot, mangurakot dahil kurakot din ang presidente. Bangag pa. Yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, mga abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon. Para Empower, yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to kanina before we came in. Ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito tong bansa natin nung pumasok si BBM? Dahil kurakot Nung pumasok siya, him and Sara had Nabudol si Sara. practically, 1/3 of the Philippines supported them kasi kalahati Talagang nang budol, mga kababayan, 'di ba? Ang kanyang pangako is continuity. Tayo naman, sige, pagpapatuloy Bangag pala. Pilipinong bumoto, 60 million sa 110 Oh million. Lord, bangag. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level dahil he could have invited so easily new investments Nag-umpisa and na new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho ang tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya yung
pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony. Oh, ayan, yan. Talagang mga kababayan, manang-mana sa senior. Crony politicians and crony tycoons. So, yan si Romualdez. Ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo. Wala. Yung build lamang mga kababayan na napakaganda. Wala talagang na-build ang bangag. Wala. Puro flood control. At walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang, nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, meron siguro kay First Lady. Oh, yan. Isa yan sa problema mga kababayan, yung palakang yan. Speaker. Visit na yan. Yan, tambalustos na. Mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investors. Puro pag-invite. Nang hikayat hanggang hanggang walang napala. Umuwing bangag ba kababayan? Sa panghihikayat niya, umuwing bangag si BBM. Ang nagmaterialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala hong ganun Dahil meron nga hong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami hong nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC. Unang-una, sana sinali na lang si wala Marcos pong, noon, Ay, sana, ito talaga si Amy mga kababayan. Dapat natukhang na yan si Marcos dati Nakiusap kay Tatay Digong. jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Nung kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala pa hong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagan ko na po. Palagan, So, wala namang kibawang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan, gawin mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko ganun, dahil kung inaakala nyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon kapangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko kako, maging siga dahil ang tatay ko ayusin mo pangarap mo, hindi maging mayaman, hindi maging mahirap. Wala namang nangarap na mahirap na kababayan. siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Sabi ko gano'n. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam nyo, ang una niyang tinanong sa akin, pagpasok ko na sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang ho kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso pa yung ibang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko nandyan. Ganun ho ang policy ng Pangulo noon. Sabi ni Tatay Digong mga kababayan, kung andyan ang anak niya, patayin nyo. Yan. Walang mga kababayan. Patumpik-tumpik, sabi nila, barilin ninyo kung andyan. Nangurakot daw mga kababayan, barilin ninyo. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Yan. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo
sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulungsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpaimbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siserbisyohan ng tao kasi nga bumaba po ang korupsyon. Okay. Ang program funds, corruption during our time and during any other's time has always been present but in our time contained. Present. Ngayon, universal Pero na. Oh. Hindi po gaya ngayon, parang unbridled. Lahat. Talagang alam mo na, makapalang muka, ghost projects, pero wala. Sabi nga ni Tulfo, para daw silang nasa palengke mga kababayan, nagbibentahan ng proyekto. Sinabi niya yan mismo, ha? Grabe. Wala pa rin pong nangyayari. And, we all had to work within the limits of the law. Yan po talaga ang ron. Within the bounds of law. Oh. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato, pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos ng Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan na Kongreso, pero nasasama sa investigasyon namin, sobra po yun. Ako po noon, as PACC Commissioner, PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga pulis at sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong, pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang merong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila. Hindi ko pa rin maipakulong ng hindi naman kami korte. Gusto natin pakulong eh. Diba? Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we filed cases, we filed, minamalit po yung ating final. Wala raw big fish. Mga nakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente. Hindi pa ba big fish yun? Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang naunahan kami ng announcement ni Presidente ng mga korap na congressman, may nadampot akong congressman eh. Pero ibig ko po sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging limitation namin lahat. Last, this is where I will get off. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds na gamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to projects, to make projects that will create jobs, alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay nila sa program funds na napunta sa mga flood control, sa controversial projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na ho tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera pong yan ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AICs, tupad, mga pangbigay nila sa kanilang mga
botante to stay in power, pero it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon at pinagtingnan natin ng 2026, pag inag-aralan nyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation sa DPWH. So halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So what I am saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2023 hanggang 2026 na budget, makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ng ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan po kayo ng 5,000 every quarter, tama? Pagka, parang recipient ka, parang 5,000 every quarter, okay ka na. Samantalang kung inilagay yung perang yan sa mga industriya na makapagbibigay ng trabaho, di malaya na tayo, mayroon na tayong buwan-buwan stable jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So the Duterte legacy, wala po yan eh. Yun ang point ko eh. Yan ang problema natin lahat ngayon eh. Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, pantakip ng kanilang mga controversy, pero yung pera ng gobyerno ibibigay pa rin sa mga congressmen para manatili yung mga congressmen sa pwesto, ma-impeach si VP Sara, ma-save siya sa impeachment, napunta ho lahat sa politika. So ibig ko sabihin, 2026, wala hong pupuntahan ng ating bansa sa totoo lang, sa plano ng gobyerno ngayon. Ang plano lang yan is to survive. Hindi sila matanggal, hindi naman siya magre-resign, hindi na rin siya mai-impeach, pero to survive 2026, para sa 2027 hanggang 2028, susurvive na nila at gagamitin na nila ang kapangyarihan to stay in power. At wala tayong magawa. Noon, meron tayong nagagawa dahil ang Pangulo mismo, nakikita nyo, siya mismo nag-responde. Yun. Okay. Sinamarize niya lahat yung mga dapat na mga questions na ibabato natin. Pero, Chairman, straight from the horse's mouth, no? During your stint as chairman, were there instances when political considerations affected the pace or direction of the investigation? Para klaro sa ating publiko, no? Personally, meron yan aming consideration. Pero pagka trinabaho namin, inaalis na ho namin lahat yun. Wala eh. We all looked at the law. I remember yung kapatid ng asawa ni VP. Nakasuhan po sa PACC. We all knew na, teka lang, kapatid ito ng asawa ni VP. Pero none of us, si Ate Yvette was already there. At siya ang may hawak ng kaso, nagtutulak ng kaso nga. Hindi namin itinigil, tinuloy namin. And in fact, isinampaho namin yun pinasa natin, pati recommendation natin sa UP. Nakakasuhan po silang lahat, hindi na ako chairman nun. Yung kasong yun, tumawid from my incumbency hanggang pag-alis ko. Wala kami sinino eh. Dahil ang sa amin, itong batas, ang sinabi ng Pangulo, do what is right, sundin niyo ang batas. Yan po ang direksyon sa buong gobyerno dahil ang pangako ng Pangulo, gawin niyo ang tama, I will back you up. Kaya kahit sino po talaga, I mean, if we can file cases, investigate on members of family, di lalo na kung hindi ka membro ng pamilya, lalo hindi ka patatawarin dito. So, ang ating gobyerno, as you all know, takot talaga magpumasok sa korupsyon. Kaya,
wala tayong problema na ang program funds umabot ng 800 billion pesos. Walang ganun. Dahil magkakaproblema ka talaga sa buhay mo pagka nalaman ng Pangulo o ng PACC o ng gobyerno ng media. And Chairman, would you agree na systemic na ang corruption given na tila blurred na ang lines between the principle of checks and balance between the legislative and the executive? If you agree on this, had PACC existed, may saysay pa kaya ang PACC? Yes, systemic na po dahil nakita natin when the President Marcos came in, pumasok din si Speaker Martin, parang dalawa na naging presidente. In fact, sinasabi ni Toby noon na nagagalit ng presidente kay Martin daw dahil inuubos yung pera. Wala na akong pera for my flagship projects dahil inuubos yung lahat for their project. So, ibig sabihin, ang nagdidesisyonan sa pera ng bayan, speaker na. Samantalang, hindi naman huyo ng role ng speaker. So, and yet, yun na nasusunod. So, it is institutional dahil parang naging personal sa kanila yung trabaho nila imbis na official. Now, had the PACC been effective in deterring corruption or fighting corruption if it had existed now? Baka hindi. Dahil ang strength ng PACC noon was the backing of the president. Remember the PACC, ARTA, the ombudsman, wala ho kasing control ang executive dyan kaya nag-create ng PACC. Anti-government offices po ito lahat Anti-corruption, anti-red tape, anti-government offices po lahat ito. Had the full backing of the president. The anti-corruption campaign does not exist in this government. You know, yung ICI, kahit nga yung ICI na ginawa nila, was very limited. Kaya pati yung mga commissioners sila nag-resignan dahil no power, no money, no support. Magagalit lang ang tao sa kanila. So, why? Because we had the leader, we have a leader, si President Bongbong Marcos, who refuses to fight corruption and evil. Ayaw niya That's why kahit ang ombudsman, nandyan na, NBI, ICI, nandyan niya, pero hilaw na hilaw ang pagkilos dahil hindi naman naniniwala ang tao na talagang gusto niyang tuluyan. So, nag-weaken ang kampanya at yung mga institusyon na nakalatag dyan. In fact, the PACC was already there, inabolish pa niya. So, nag-weaken talaga pati ang institusyon at ang laban kontra korupsyon. So, I don't think the PACC would be effective because of the leader. Okay, and at this point, Chairman, do you think ang PACC, assuming na it was still in force, should it be institutionalized or should it remain as under an executive order? No, I think we had proposals to institutionalize PACC noong magsimula pa lang po tayo at Yvette with Commissioner Ted Contacto. Kami, si Commissioner Ted was sinundan ni Commissioner Yvette. Nung magsimula pa lang po kami, nagpo-propose na kami ng batas para to institutionalize PACC, pero hindi rin ho itinuloy ngayon. In fact, inabolish. Kaya nga, dahil there was no really plan to fight corruption. Ang plano ngayon, payamanin yung mga cronies. Ang cronies po are both political cronies and business cronies. Kaya po yung malalaking proyekto ng gobyerno ngayon napunta po sa mga tycoons na supporters po nila. Kaya walang bagong negosyo, walang bagong trabaho, walang bagong perang pumasok sa Pilipinas dahil sa sistemang yan. Yan po ang kailangan nating alisin ulit. I guess pag nanalo si VP Sara, tanggal lahat yan. Diba? Pero ang point, kaya ang PDP, ang PDDS, ang aming core talaga, federalism.
talagang biyak-biyakin natin at alisin natin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Pangulo at Kongreso, abusuhin ng gobyerno at ang pondo ng bayan, alisin natin sa kanila para meron tayong institutional safeguards na hindi tayo naaabuso at pagnanakawan. Ngayon, kung ito po ay mangyayari through a constitutional convention ngayon or through a people power ngayon or through a resignation ngayon, gawin na po natin ngayon. Maging federal. Ano na, kasi wala na kinabukasan ng bansa natin sa ganito. Ang mayaman at ang may pera na lamang po ngayon ay mga politiko. Tingnan nyo po ang budget. Inilagay na naman po nila yung flood control project dun sa kanilang mga pamimigay na tupad, pamimigay na AIX, AKAP. Ibig sabihin, wala na naman malilikhang trabaho, puro na naman pulubi ang Pilipino na gagawin nilang mga habol-habol sa kanila. Diyos ko. Opo. Yan po itigil natin. Ako, sa akin, sa mga kababayan natin, sige lang, kunin nyo yung perang yan. Pero sumama rin po kayo sa makilahok sa ating mga protestang ginagawa. Sabi ko, kung ayaw nyong mag-con-con, mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klasing pamamalakad. At palitan na talaga natin lahat. Lahat ng mga korap, lahat na nakaupo, palitan na natin lahat yan. At ang sistema ng gobyerno, palitan na natin lahat yan. Ay, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. At let's set up a new system of government, install new people na magbibigay sa atin ng bagong kinabukasan. Alright. Very nice. And finally, Chairman, last na lang po ito. Which PACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Ako, madami po yun. Dahil makaka-relate dyan. Yung Kongreso, siguro, na yun, very, nakikita nyo. Yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala nyo po yun, oo. Yung mga pinaguhuli po namin na BIR, anong tawag nito? Mga BIR officials because of, yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga bagay yan na nangyari that really pictured the anti-corruption fight of the president of the Duterte administration. Pero basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gaano laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. Minsan Thursday, minsan Friday. Balipat-lipat. Ibig sabihin, lahat ng mga kulimbat nila, hati-hati. Nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared, nilalagay, VIOS, pero pala mga sports car, ganyan, diba? So, babayaran mo lang maliit na buwis, imbis na bayaran mo lahat. So, technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigayin ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng COSOM, nag-uwi nagtakbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng town, awag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala ho, malinis na malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, nako, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng subbina. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati ho ng opisina namin, umuwi na sa takot. Ngayon, magagawa mo yun? Baka, una, di ka makakapasok sa customs. Papapasok ka pala, babarilin ka na.
Pero noon, hindi ko ganun. Ito pa, huli po namin sa video cam, yung body cam, yung dalawang district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha ng body cam ng agent namin, yung transaksyon, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media. Yung dalawang pinakasikat na district engineer, Casio, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinuusap ko si Secretary Villar, si Mark, noon, sabi ko, kausapin ko yung lahat ng district engineer. Alam niyo sino nanguna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ang dami pinagagawa ni Presidente, talagang kailangan anuhin yung korupsyon. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sinong unang attendee doon? Yusek Bernardo. Yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait noon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po. Hindi na ho ito nako-cover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng PACC sa loob na hindi mo naman pinapakita dapat sa media Ito yung, marami ho kaming ganon sa gobyerno, hindi lamang PACC na ginagawa na lang namin kasi trabaho namin, hindi na namin inilalabas sa media. Gaya naman, sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job ba't namin i-media? At kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin na-appreciate lahat. So, pinakita ko po yung unang dalawang district engineer na hinuli. In-entrap, dinampot, kinasuhan, tinanggal. So, they already know the message. After that, tahimik lahat. Kinuha ko na yung mic. Sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo, mga engineer kayo, mga professional kayo Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo rito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhukayin yung mga ginawa nyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, to the line tayo. Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahe ko kayo. May paglalagyan kayo. Sabi ko sa kanila. Tahimik. Pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay niyo. Kaya pala I mean, power of the tongue, kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. Gano'n. So, sabi ko na, alam ko, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayo matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadaling ko kayo kay Digong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Gaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito. Hindi na wala. Tinatago sa amin pero napakababa. Kaya ang unprogrammed funds noon, 200 billion. Ngayon, 800 billion. Natapos tayo, 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang, 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin ng anti-corruption na pinangunahan ng Pangulong Duterte. Chairman, pwede akong support lang nito Kung natatandaan niyo po nung congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Nung panahon ni Duterte, walang humihingi. So, yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yon. Kapeni? Sa totoo lang, nagkukulang tayo ng oras. Marami pong sasabihin sa inyo si Chairman. Sa totoo lang, kasi ang korupsyon ng araw nakakatakot. Actually, kahit wala pang korupsyon, magkaroon lang ng ingay, kinakabahan na kahit hindi nila ginawa. Kasi sometimes, some of the contractors, kapag di mo napagbigyan dati, lalo na yung trabaho ko before sa National Parks,
may nilulutong against you to destroy you kasi hindi ka nila napapa-oo. So I stick and stand for what is right, and that's the reason napunta ako sa ibang ahensya. Pero mahabang istorya, pero dapat malaman na niyo sa susunod na pagkakataong mabigyan tayo, no? Okay. Depende. Isa pa magandang kwento. Para lang ma-appreciate nyo lahat. Alam nyo ba nung panahon natin, dun sa Project Kasangga, Tukhang Laban sa Korupsyon na ginawa ng PACC, lahat po ng government officials, from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin na manifesto of voluntary resignation. Pagka nahuli sa korupsyon, pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam niyo po kung gaano kabigat yon? Yung ginawa ho ng DILG noon, 2,000 general na pinapipirma. Nang ganun din, ginaya tayo. Wala, nagreklamo pa, walang pumirma. Nung sa atin, buong gobyerno, una pa polis. Mga first 5 ang police. Una nun, BOC. Ang una pumira, BOC, tapos DOH, tapos DPWH, tapos BIR, tapos police. Pirma lahat. Magre-resign kami. Alam niyo po ba na legally bawal din yon? Kasi meron security of tenure. Pero dahil sa pulisiya ng Pangulo na bawal ang korupsyon, pumayag po yung mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, papayag ba silang gawin yon? Naku, hindi. Hihingi pa ng pera. Naku, tigil-tigilin nyo ako ng korupsyon. Dami pa ako i-deliver sa Malacanang, sa mga congressmen. Maraming kalaban demonyo. Chairman, idagdag ko lang, Attorney Yvette, that time lahat ng ating ahensya, no, sa government, sa amin, mga maliliit, tataas, basta opisina o departamento ng gobyerno, meron po diyang isang malaking picture at polisiya sa lobby pa lang, no gift policies. Ngayon, puro gift. Ang polisiya dapat meron kang lagay. Ang lagay. At pagkatapos po, talagang iyak sa amin yung mga taong gustong pumasok. Sabi nga ng mga security, ma'am, may ice cream na tutunaw, bayaan mo maglawa yan dyan. Gusto mo mamura tayo ni Presidente. Talagang we stick with wala, kahit na masarap pa yan. Ito, bagong create noon ng PACC, ang nakaupo noon was my late husband. Yeah. Magpapasko, may isang negosyante, nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam nyo kung magkanong laman? 5,000. Merong kasama pa yon na mga grocery packs. So, gumawa ng listahan ng lahat ng empleyado ng PACC. Alam nyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Pamasko, ganyan. Nung nakita 5,000, PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niyo yan. 5,000 Siyempre, pipirma ka kasi natanggap mo, no? It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun, Hindi pa pwede naman yun kasi minimal. No, sabi niya, we have to set an example. Ibalik nyo yan. Alam niyo po, yung mga nakatanggap, malungkot, pero it gave them the dignity. Kaya maliit yan, kung sa tingin man ng taong bayan, maliit, it is still considered as graft. Insofar as the late Commissioner Contacto is concerned. Ganon niya pinapahalagahan ang opisina na create ng Pangulong Duterte. So, ito po, last na lang, sorry Chairman, paano po naprotektahan ng mga whistleblowers at saka complainants ng Pangulong Duterte? Oo. Nung una po, kaya kami yung sunog na sunog Dahil talaga yung mga nagsusumbong sa amin, hindi ho lumalabas yun Ang lumalabas ho nun, alam nyo yung mga sekretaryo, commissioner, undersecretary nakakasuhan namin, mga direktor, inihaharap po sa akin yun. Noon, ma'am? Lahat na kinasuhan ko, can you imagine yung kinasuhan mo, ihaharap sa'yo para doon kayo kasi tao ni Digong din, doon kayo magkukonfrontasyon. Pero yung nagbigay sa amin ng ng mga informasyon, never hong lumabas yun. Kaya protektado ho yan. I remember yung sa customs, yung hinuli po namin yung jewelry smuggler na 10 bilyong piso na ang pinasok na pera dito sa Pilipinas.
para ipang fund sa terrorism. Dinampot namin yun sa airport. Ako nanguna noon, nahuli namin, 13 yun. Mga Muslim, mga terorista. Dinampot namin ISIS. Tutukan po kami ng baril doon. Noong, anong tawag nito? Yung witness namin doon, whistleblower, siguro 3 taon kong itinatago. Hindi nakapagtrabaho, tinatago, pero she was very happy na kahit wala siyang trabaho, sinusustenan po namin yun. Tulong-tulong kayo magkakaibigan. Dahil wala naman kami pera sa BACC, yung bahay, safe house, yung sustenance nila ng pamilya. Ano tawag ito? Kinarga po namin yun. Tapos, yung mga nasa witness protection program po no, naalala ko, ang gana-ganang magsumbong nung time na yon kasi nga alam nila na merong hope na may mangyayari. Ganon. Hindi kaya ngayon, pag ikaw ang nag-witness, ikaw ang ikukulong eh. Hindi, magre-restitution ka pa muna. Oh, Diyos ko, ikaw ang nagsusumbong, ikaw ang iniimbestigahan. Wala na. Si Diskaya nagsumbong, siya ay kinukulong. Hindi ko sinasabing Walang protection. wala siyang kinalaman. Sinasabi ko, itinuturo niya yung mga mastermind eh. Diba? Dahil sa kanya, marami makukulong. Si Cabral, pinatay eh. Boy. Or nagpatay-patayan. Abangan niyo po yung report ko tungkol dyan. Dahil kung sino nga yung, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang testimony ni Cabral? Yung inilabas lahat ni Leandro Leviste, kung si Cabral buhay, lahat yun, sasabihin ni Cabral, oo, totoo yan, dahil ako ang kausap niyan, ako nagbigay niyan, at sa kanya ko ibinigay ganito kalaki. Kulong po lahat yun, lahat ang ituturo niya. At ang lahat ng allocables, siya rin ang gumawa, pati yung kaya they had to kill, or kunyari kill, di ba? Or paano magpapakamatay yun? Takot nga sa heights. Ang pinatay, nakulong na, ang dami hong makukulong na mga congressman, senador at politiko. Yun, kung panahon po namin yun, safe po yun. Baka sa Malacanang nakatira yun. Or something like that, at least. Safe talaga. Daming nakakulong na. Ang ganda po nung sinabi ni Ate Yvette, dahil magkatabi kami ng opisina ni Ted, ni Kuya Ted. Ang 5,000 doon was the employees. Yung commissioner, 50,000 yun, ate. Hindi ko alam. Okay, ito Ay, nangyari wala ko doon. sinabi sa iyo ni Atty. Hindi. So, pumasok ako, galing ako ng raid. May ni-raid ako noon eh. Yung Divisoria, ni-raid ko. So, bumalik na ako ng mga 2:00 ng hapon. Pagdating ko doon, dumating yung staff ko, may binigay sa aking envelope, tsaka mga papel. Ang daming papel, tapos sa ilalim may envelope. So, I was sorting out. Tapos nakita ko, oh, ano to? Tapos, ginanong ko, pera. Tapos sa ganon, sabi ko siguro mga 50,000 to. So, ginanong ko, yung likod nakalagay, yung pangalan nung nagbigay, Tycoon. Tapos kaharap ko yung yung executive director namin, ano to? Galing sa Malacanang yan. Sabi sa akin, Malacanang? Bakit? Iba ang pangalan. Ginanong ko, ayoko niyan. Sabi mo sa kanila, ayoko niyan. Tapos, natulala yung mga tao dahil yung pala kinuha na ng lahat. Masaya na, Pasko na eh, di ba? Ayoko niyan, sabi mo. Tapos umalis po ako. Nako, nagkaguluhan sa opisina. Yung pala, nagbalik din si Kuya Ted. Nung malaman nung mga commissioner, nagbalikan. Nako, umiiyak yung mga natin dahil nagastos na nung iba. Pero 5,000 lang naman. Pero that set the tone. That set the tone sa amin na binawi lahat ng mga binalik. Pero yung sinabi ni Comted noon, sabi niya, kayo bahala ngayon, basta ako ibabalik ko. Kaya yung iba na konsyensya. Sige na nga. Sabi ganon, hindi pa ako chairman noon, si Dante pa, Jimenez. Dante pa, oo. Sabi ni, puntahan sa opisina ni Chairman Dante, sabi nga, Sir, binalik ni Comted tsaka ni Com Greco yung pera, ayaw daw nila yan. Sabi ni Chairman Dante, anak nambi, ayoko na rin yan, ibalik na Natakot. So, ganun po na pati kami, pinupulis namin ang sarili namin. So,
Yan, naging polisiya, naging legacy, naging kultura nung panahon natin na dapat po nating ibalik. Yan. Ang galing, ang galing. So, personal lang to. Kasi kami, mga vlogger kami, politics. So, tatanong ko lang sa'yo, kung makakahingi ba kami ng tulong sa'yo kung sakaling magkakaproblema itong vlogging namin. Oh naman, bigyan ko kayo ng abogado at pag nakulong kayo, dudalawin ko kayo. At sisiguraduhin namin hindi kayo uulit ng ulam sa loob. So, Anyway, Okay. any more? Wala na po. Sa lahat ng mga nandirito, no, alam mo, inuulit ko po sa lahat ng mga taong gobyerno ng mga panahon po ni Tatay Digong, ang talagang ipinakikita namin at projection ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, yung magkaroon ka ng, parang i-showcase mo yung sarili mo na isang simple at payak na pamumuhay bilang taong gobyerno. Ganun dapat, hindi yung lalabas ka, bumababa ka sa masa, bababa ka sa baha, magpapakain ka ng mga nagugutom sa mga slum area, tapos nakabranded ka. Parang hindi magandang tignan yon. At knowing the President, pag nakita ninyo kung gaano siya kasimple, pati pagkain. Hindi katulad nung nangyayari ngayon. Before, simple lang po ang pagkain, lalo't may patawag sa Malacanang, di po ba? Kung anong pagkain ni tatay, ganun din po ang pagkain namin. Merienda, puro ang kanyang pinopromote, mga pagkain Pinoy, Filipino foods. At ngayon po, sa pagtatapos po ng kapihan sa PDP, ngayong araw, kuya, wala ka ng tanong, ha? Ikaw yung, okay na. Sa ngayong araw po ng episode natin, no, talagang naging makulay at talagang very educational, informative ang naging usapin. At nakatulong naman po ba sa ating lahat? Salamat naman. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong mga guest panelists. Of course, palakpakan natin si Secretary Silvestre Bello. At bigyan natin ng pagpupugay, syempre, ang napakakisig, ang former PACC Chairman Greco Bellica. At sa ating napakatalino, napakatapang at talagang vocal kapag tama, naninindigan at lumalaban, ang atin pong moderator, panelists at lahat-lahat na TikTokers, Attorney Yvette Contacto. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga makabuluhang insight at pagbabahagi ng kaalaman. At sa ating mga kababayan, patuloy po tayong magtulungan at magbigay ng suporta sa bawat isa, sapagkat alam ninyo ang katotohanan at pagkakaisa at pagbigay ng suporta sa isa't isa ay napakahalaga, lalo na sa mga panahon ngayon. Ang katotohanan at pagkakaisa ang ating sandata sa pagharap sa mga hamon ng ating bayan. Nakita naman ninyo, huwag mong mamalitin ang ating mga vloggers dahil nakakarating sa inyo ang tunay na kaganapan, tunay na kwento at hindi po fake news. Dahil sa kapihan, Dito po, syempre, sama-sama na muna. Pasalamutan muna natin ng mga marites ng bayan. Ang pinaguhugutan ko ng mga updates bago ako sumalang dito. mga MB pala, marites ng Alam mo bayan. kung bakit? Latest yan. Andyan din si Marisol. Aha. At saka si Mariposa. Di ba? Alam mo na kung sino-sino at ano yung mga function. Di ba? Si Marisol ay susulsul kay Marites. At pagkatapos si Mariposa, i-post mo na. So, ayun naman po ang ating dagdag kaalaman for today para sa atin pong mga kababayan na lagi pong nakaalalay sa atin dito po sa ating live podcast ng PDP, kapihan sa PDP. Daghang salamat sa lahat ng ating minamahal na vloggers. Utang namin ang lahat sa inyo sapagkat bagamat wala kaming kakayahan magbigay ng kung ano-ano at wala kaming kakayahan mag-finance dahil wala tayong flood control project. Kapeni. Opo. Meron daw, madaling-madali lang daw si Com Greco, Chairman Greco po ay meron gustong i-share sa atin para may dagdag baon daw ang ating Hindi, mga vloggers. Bago po ang lahat na yan, talagang gusto kong sundutin ang paulit-ulit ang pasasalamat sa lahat ng mga vloggers na ito. Napakalaking bagay po ninyo. Kasi kahit may kapihan para marinig ang maliliit na tinig at maging boses, kung wala ng mga vloggers na talagang masidi
na maiparating sa ating mga kababayan ang tunay na lagay ng ating bayan, mababaliwala ito. So kapag may kaalaman tayo at alam natin tama at dapat nating panindigan, ipaglaban natin at talagang isulong na marinig ng taong bayan ang katotohanan. At ngayon, ibabalik ko ang mikropono sa atin pong Chairman Belica ay dapat lamang nating marinig sapagkat alam mo, kailangan nating maiparating sa kababayan din yung mga baka makadagdag ng tulong at suporta kung ano man ang dinadala nila ngayon. Kasi sabi ko, sa kapiyan walang bayad magtanong. Narinig nyo sinabi ni Chairman Belica, pag may problema, may dumulog sa inyo, bibigyan kayo ng abogado. At pag nakulong kayo, dadalawin namin kayo. At bago mag-almusal at tanghalian, hindi kayo uulit ng ulam. Thank you.